nagpapatuloy sa ating pag-aaral dito sa sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo, yung unang Timoteo. At tayo'y bumasa para sa ating, basahin po natin yung chapter 3, verses 15 or 14 to 16. Ngunit ang focus ng ating pag-aaral sa hapong ito ay nasa verse 16 na po. So, ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Verse 14 ng chapter 3. Ang mga bagay na ito ay aking isinusulat sa iyo na umaasang makakarating sa iyo sa madaling panahon. Ngunit kung ako'y maantala ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Walang pag-aalinlangan, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Pagpalain nawa tayo sa pagbubulay natin sa salita ng ating Panginoong Diyos ngayong hapong ito. So, matapos na ipahayag ni Apostol Pablo nga yung kanyang purpose sa pagsulat niya kay Timoteo at sa mga mananampalataya doon sa Efesos, na kung saan binanggit niya dito sa verse 14, ito yung magiging gabay or guide ng mga mananampalataya sa kung paano sila mamumuhay or how to live out their profession or their faith. At dito rin ay pinapahayag ni Apostol Pablo ang katotohanan, or nakita natin ng mga nakaraan, i-describe niya dito yung katangian at katotohanan patungkol sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. At matapos nga itong pagpapahayag ng kanyang purpose at kung paano isa sa pamuhay or matatranslate sa pamumuhay ng mga mananampalataya ang kung ano yung kanilang pinananampalatayanan. Kasunod nito is yung pagdedeclare or pagsasaad ni Apostol Pablo ang subject patungkol sa ating pong Panginoong Hesukristo and patungkol din sa confession ng church about our Lord Jesus Christ dito sa verse 16. So, dito po sa verse 16, ito po ay may tuturing na sinasabi po ng mga commentaries that it is a creedal hymn or a creedal piece, na kung saan dinideclare nito sa kanyang ni Apostol Pablo sa kanyang mga readers ang patungkol sa katotohanan sa atin pong Panginoong Kristo, at nagsisilbi rin po ito bilang confession ng iglesia about the Lord Jesus Christ. So, kung ating susumahin, ito po yung paglalahad ng katotohanan or pagko-confess kung ano ang katotohanan sa atin pong sa persona at sa persona ng ating pong Panginoong Heso Kristo. At dito po sa maikling pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos sa hapong ito, meron pong tatlong punto na makikita natin dito sa pag-aaral natin sa verse 16, but we will take up only yung first point na sinasabi dito. Unang point is the revelation of Christ. Yung first two line dito sa creedal piece na ito is sinasabi that it is about the revelation of our Lord Jesus Christ. And ikalawang punto is the witness of Christ, yung third and fourth line. And sa pangatlong punto naman is the reception of Christ sa fifth and sixth line. So gaya ng aking sinabi, we will take up yung first and second line nitong creedal hymn na ito na tumutukoy about the revelation of Christ sa atin pong pagbubulay sa hapong ito. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin at humingi ng tulong ng ating Panginoong Diyos na siya'y mangusap sa atin
sa pamamagitan ng pangangaral at pag-aaral natin sa kanyang salita. Tayo manalangin. Aming Panginoong Diyos, aming Ama, muli salamat sa oras na ito na pinagkalooban mo po kami ng oras at panahon upang makapagbulay ng inyo pong salita. Dalangin po namin ang pagsama niyo po sa amin, o aming Panginoong Diyos, nawa magkaloob ka po sa amin ng kakayahan, ng karunungan upang maunawaan at maipahayag ng malinaw ang inyo pong salita. Kami po'y matutunawa sa inyo pong salita at ah, sa pagkatuto namin o aming Panginoong Diyos ay makita rin nawa ito at magbunga ito sa amin pong mga pamumuhay. Salamat po, Diyos. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming pong Panginoong Kristo. Amen. Ang the first point natin pong pagbubulayan sa hapong ito, the revelation of Christ. Sinabi po dito sa first uh, part or first two lines nitong creedal piece na ito, He was manifested in the flesh and vindicated by the Spirit. Or sa Tagalog, sabi dito, uh, siyang nahayag sa laman, pinatunayang matuwid sa Espiritu. So, ang mga katagapong ito, yung first line nito na sinasabi, He was manifested in the flesh. So, the first line, ito po'y nangungusap patungkol sa ating sa appearance or yung pagpapakita ng atin pong Panginoong Hesukristo sa into flesh or manifestation into flesh, na kung saan tumutukoy po ito sa kanyang birth and incarnation. So, ito po'y nangungusap o nagpapahayag ng ating pong Panginoong Hesukristo ay ipinahayag sa laman. He was manifested in flesh. So, tumutukoy po ito sa kapanganakan ng ating pong Panginoong Hesukristo. So, it describes Jesus' manifestation as human among us or among the mankind. So, nalalaman po natin ng ating pong Panginoong Diyos is God from the very beginning. But at this time ay na-reveal ang ating pong Panginoong Kristo or nag-appear or nag-manifest ang Panginoong Kristo, ang Diyos Anak sa atin in the flesh. Pinanganak siya at nagkaroon siya ng tunay na katawan na katulad sa atin. So, He is the eternal Son of God from the very beginning. Kung susumahan natin, gagamitin natin yung salitang from the very beginning kasi alam naman natin na ating Diyos ay He is no beginning and no end. So ang atin pong Panginoong Kristo, He is the eternal Son of God. He is the Word na tinutukoy dun sa John 1. Siya yung Logos, the Word from the beginning who is with the Father. And He is the maker and the judge of the universe. So ang atin pong Panginoong Kristo, He is the eternal Son of God na naroon na from the very beginning kasama ng Ama at ng Banal na Espiritu, at siya rin yung maker and judge of the universe. He has no beginning and no end. At dahil sa pananampalataya po natin, tayo po'y naniniwala or nananampalataya ng ating Panginoong Diyos ay isa, but He has three person. At ang ating pong Panginoong Kristo nga is the second person of the Trinity. At ang ikalawang persona, ang ating pong Panginoong Kristo, He is distinct from the Father and He is distinct from the Holy Spirit, but they are equally divine. So yan po ang ating pong Panginoong Kristo. Nagpakahayag siya nung una, maging sa mga sulat sa Old Testament na kung saan nagmanifest siya as angels, minsan an angel of the Lord, ang ating pong Panginoong Kristo, but not in the literal
of the flesh katulad ng ipinapahayag dito sa linyang ito ng creedal peace na ito, na kung saan ang atin pong Panginoong Kristo ay naipahayag or nagpakita or nagmanifest as in the flesh. So, in His divine nature, ang atin pong Panginoong Kristo, siya po ay equally invisible with the Father. Yan po ang katangian niya noong una bago siya mag-manifest before us. He is, in His divine nature, He is equally invisible as the Father. But at this time or yung appointed time na ito na kung saan itinalaga at nalalaman din natin ito patunay is yung mga propesiya patungkol sa kanya. He became a man and manifested in the flesh. Nagmanifest po in the flesh ang atin pong Panginoong Kristo. He assumed the human nature in the full sense, consisting of a true body and soul. Ganyan po ang totoong kalagayan na nitong sinasabi dito na he appeared or he manifested in the flesh. Nagkaroon po ng totoong human nature. Meron pong totoong human nature ang atin pong Panginoong Kristo, true body and soul. At kasama po dito yung frailty o yung kahinaan ng katawan na atin pong nararanasan. Nakaranas din po ang ating Panginoong Heso Kristo ng pagkalungkot, pagkagutom, at iba't iba pang mga limitations ng physical na katawan na katulad ng nararanasan natin. Na ito'y nagpapatunay ng ating Panginoong Heso Kristo has the true human nature na katulad po natin. Kung atin pong titignan, no, ang kapanganakan or yung Christmas, no, yung birth of our Lord Jesus Christ, ito po yung most celebrated occasion in the world. It is the most celebrated occasion in the world, yung kapanganakan ng atin pong Panginoong Heso Kristo. It is one of the most important part of our confession bilang mga mananampalataya, bilang iglesia ng ating Panginoong Diyos. At tunay nga na mahalaga ito dahil ito yung pagkakataon na ipinanganak at nagkatawang tao ang ating Panginoong Diyos. Ito ay nagsasabi ng katotohanan patungkol sa human nature ng ating pong Panginoong Heso Kristo na kahit po siya ay divine from the beginning, ay meron din po siyang real na humanity. And sinasabi po ng natin na He is truly God and truly man. Yan po ang katangian ng atin pong Panginoong Kristo. So, but this confession po ay masasabi po natin na maaaring ito rin ay pahayag ni Apostol Pablo in attack or in opposition to those na nagpapakalat ng ibang mga katuruan during their time. So ang confession po na ito that he manifested in the flesh attacks the opposition of human uh, inaatake nito yung mga umu-oppose sa mga nagsasabi na ang atin pong Panginoong Kristo is hindi nagkaroon ng human nature, na ang Kristo ay hindi po nagkaroon ng human nature. Meron pong mga sumulpot na mga heresy during that time in the early centuries of the church na kung saan sinasabi that Christ hindi po siya nagkaroon ng human nature. Example po nito, there was a heresy that says Christ was completely divine and has no humanity. At yan po yung mga Docetists. Sinasabi nila that Christ is completely divine at wala po siyang humanity. And meron pang ibang heresy, yung Monophysite heresy. Sinasabi nila that Christ's nature was neither truly divine nor truly human. Rather, it was a mixture of divine and human. So ano pong problema dito sa
claim na ito or belief na ito or yung pananampalatayang ito na ipinapakalat ng mga ilan during the early century ng church. This heresy denies the dual nature of Christ and reduce it to single confused mixture of divine and human. So, dinideny nila yung dual nature ng ating pong Panginoong Kristo at pinag-iisa po nila ito at pinagmimix, pinagko-confuse po yung divine and human nature ng ating pong Panginoong Kristo wherein ang ating pong Panginoong Jesus, the Lord Jesus Christ, meron po siyang divine and human nature, both distinct at hindi po ito mixture or confused mixture na katulad ng kanilang mga claims. Another heresy po na sumulpot in the 5th century is the Nestorianism. Ang paniniwala po ng mga ito, ng mga Nestorianism, they affirm that Christ has two natures. Di, ina-affirm naman nila na may two natures ang ating pong Panginoong Heso Kristo, but they deny the unity of two natures. They deny the unity of two natures of our Lord Jesus Christ. At ina-argue nila that since Christ has two distinct natures, one divine and the other human, therefore, He has two distinct personalities. So medyo complicated po no kung atin pong titignan no. So lilinawin po natin no that itong mga Nestorians na ang kanilang pinaniniwalaan, hindi nila deny na may two natures ang atin pong Panginoon Hesus Kristo. Ina-affirm nga nila ito but they deny the unity ng two natures na ito ng ating pong Panginoong Kristo. Totoo nga na mahirap unawain itong mga salitang ito. Sabi nga ni R.C. Sproul sa kanyang mga sulat is parang yung pag-aaral patungkol sa Christology ng ating pong Panginoong Kristo, yung patungkol sa Trinity, parang scratch in the surface lamang ang naaabot ng ating pong mga karunungan but ito po'y kapahayagan na atin pong pinaniniwalaan that they argue, itong mga to, they argue that since Christ has two distinct natures, therefore uh, he has two distinct personalities. Isang pagkatao ng ating Panginoong Hesus Kristo, but he has both the divine and human nature. So, this confession of church that Christ appeared in the flesh affirms muli yung sinabi ni R.C. Sproul sa kanyang isinulat that He is truly God and He is truly man. Christ is one person with two natures. Ang atin pong Panginoong Kristo, He is one person with two natures at hindi po nagmi-mix up ito. Mahirap unawain yung paanong namuhay ang ating Panginoong Kristo, both divine and human, but yan po yung pinahayag sa atin ng banal na kasulatan. Ito pong confession na ito ay hindi tumitigil sa kapanganakan lamang or hindi po ito mainly per se na nangungusap lamang patungkol sa birth or yung incarnation ng atin pong Panginoong Kristo. Yung pagkakasabing He was manifested in the flesh, hindi po lamang ito tumitigil dun sa incarnation ng atin pong Panginoong Heso Kristo. Yung iba, pinaniniwala or sinasamba ang ating Panginoong Kristo, Baby Jesus, tumigil na lamang siya sa pagiging baby. But dahil yun nga, ipinanganak ang ating Panginoong Kristo, but hindi po ito tumitigil doon. Ito pong creedal declaration, creedal confession na ito na isinulat ni Apostol Pablo. Kung hindi po, ito po it is also in His humanity as the place in which He did His work. Nagpatuloy po ito sa kabuuan ng buhay o pamamalagi ng ating pong Panginoong Kristo with us, with His people in His earthly life. Nagpatuloy po ito hanggang sa kanyang mga ginawa. That Christ came in human form to do the work of atonement for His people.
that He came to die to save sinners. Ito po yung pinaka-highlight nitong pagkakasabi dito that He was manifested in the flesh. Hindi lang po ito patungkol dun sa kapanganakan at incarnation ng ating pong Panginoong Kristo, but mainly in His work. Ano po yung ginawa ng ating pong Panginoong Kristo? Bakit po siya nagkatawang tao? That Christ came in human form to do the work of atonement for His people. Ito po yung pinaka-main purpose ng ating pong Panginoong Kristo. That He came to die to save sinners. Siya po yung naging hain or handog ng ating Diyos ng Ama para sa handog pangkasalanan. At yan po yung ginawa, yan po yung atoning work na ginawa ng atin pong Panginoong Kristo. That is the ultimate purpose or the climax of His existence. At yan po ang nakita natin na nakita natin sa kanyang crucifixion, sa kanyang pagkakapako, sa kanyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Sa Romans 8:3, basahin po natin ang Romans 8:3, nagpapahayag ng ating pong Panginoong Kristo. Siya'y Diyos, ngunit siya'y naparito before us. Romans 8:3, sabi po dito, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman, at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. At sa Philippians 2, chapter 2, verse 7 and 8 din, Philippians 2, 7 and 8, ito po yung uh, Philippians 2, 7, 8, sabi dito, kundi hinubaran niya ang kaniyang, umpisa natin sa verse 6, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinabaran niya ang kaniyang sarili at kinuha ang aniyong alipin na naging katulad ng tao, at palibhasay na tagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross. So yan yung ultimate or yung climax ng pagparito in His manifestation in the flesh. Yan po yung purpose ng atin pong Panginoong Kristo. He came for His purpose, the atonement of His atonement for the sins of His people, to die and save the sinners like you and me. At dito naman po sa pangalawang linya dito sa atin pong pinagpupulayan, sinabi dito, pinatunayang matuwid sa espiritu. So the second line of the structure of this piece is the response naman to the events of the appearance of Christ. So nagmanifest ang ating Panginoong Kristo in the flesh at hanggang sa kanyang kamatayan. But this part is the response to the events of the appearance of Christ and His completed work. Ito naman ang God's response to the crucifixion. Ito yung response ng Panginoong Diyos sa kanyang crucifixion. The verb na sinasabi dito, vindicated, indicates God's demonstrations of Jesus' innocence. Pag sinabi pong vindicated, synonymous po yan sa salitang parang acquitted. Acquitted indicates God's demonstrations of Jesus' innocence. So, the resurrection, yung resurrection po and exaltation of our Lord Jesus Christ was a historical event in which God demonstrated His Son's vindication. Ito po yung patunay, yung pagkabuhay na muli ng atin pong Panginoong Kristo. Ito po yung patunay
or yung response ng atin pong Panginoong Diyos sa kanyang mga ginawa. So, He was vindicated by the Spirit. So, God or the Holy Spirit resurrected Christ and raised Jesus from the dead. Ang atin pong Panginoong Diyos, ibinangon muli ang atin pong Panginoong Kristo mula sa mga patay. Romans chapter 1 verse 4. Romans chapter 1 verse 4, ito pong sabi, at ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay na ito'y si Kristo na Panginoon natin. So, ito'y tumutukoy sa atin pong Panginoong Kristo na ito'y binuhay mula sa mga patay ng Espiritu ng ating pong Panginoong Diyos. At maging sa Romans 8 verse 11 din. Romans 8 verse 11, sinasabi po dito, ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na muli kay Jesus ay nananatili sa inyo, siya na bumubuhay, siya na bumuhay na muli kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu na naninirahan sa inyo. So ito po yung katotohanan na kung ang atin pong Panginoong Kristo na atin pong sinasampalatayanan sa kanyang mga ginawa, na siya po yung nagbigay ng kabayaran sa atin pong mga kasalanan, ay kung paanong siya po ay binigyang buhay muli, binigyang buhay or siya resurrected from the dead, ganun din po ang mangyayari or makakamtan or matatamo ng mga taong sumasampalataya sa mga ito, sa mga katotohanan ito na ginawa ng atin pong Panginoong Kristo. Ang katotohanan po, tayo po yung mga makasalanan. At yung atin pong mga kasalanan, kung dadalhin natin ito sa atin pong sarili, ito po'y ah, ikakapahamak natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos. But sa ginawa po ng ating pong Panginoong Kristo, our sins were put to Him, or inilagay ang atin pong mga kasalanan sa mga tao na sumasampalataya sa atin pong Panginoong Kristo. Ang atin pong mga kasalanan ay inilagay sa atin pong Panginoong Diyos. Dinala niya ito sa krus ng Kalbaryo. He was put to death because of our sins. But He was justified and acquitted. Nakita po sa kanya na siya'y ang katuwiran ng atin pong Panginoong Kristo. Ang kadahilanan po ng kanyang kamatayan is sa atin pong mga kasalanan, hindi sa kanyang, hindi na siya ay makasalanan. Dinala niya ang atin pong mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, but he was justified and acquitted sa kaniyang katuwiran. So he made full satisfaction and justice for our sins, and we were justified in him. Sa lahat ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang natapos na gawa sa cross ng Kalbaryo, ay ganito rin po ang makakamtan. Satisfaction and justice ang makikita sa atin ng ating Panginoong Diyos dahil sa natapos na gawa ng atin pong Panginoong Heso Kristo. So yan po yung pumapatungkol dito sa Revelation patungkol sa atin pong Panginoong Kristo dito sa creedal piece na ito na isinulat ni Apostol Pablo. So ano po yung mga makikita nating mga application sa atin bilang mga mananampalataya sa katotohanan ito ng atin pong Panginoong Diyos ay nagpakita or nagpakahayag in the flesh at He was vindicated by the Spirit. So bilang mga mananampalataya, in the appearance ng atin pong Panginoong Kristo in the flesh, siya po'y namuhay uh, with a righteous life at hindi po natagpuan ang kasalanan sa kanya. Ganoon pa man, He died because of the imputed sins of ours in
uh, He died because of the imputed sin natin sa Kanya. Ngunit hindi po siya nanatili sa ganong kalagayan. He was vindicated and declared righteous ng atin pong Panginoong Diyos. So ang katotohanan pong ito in Christ na atin pong ipinapahayag or ito po yung confession ng Iglesia, ang mga katotohanan pong ito should frame our conduct as Christians. Kung atin pong babalikan, ang purpose po ng pagkakasulat ni Apostol Pablo patungkol dito sa mga ito is kung paano sila mamuhay or how they will conduct themselves in the household of God or in their personal life. So, kung uugatin po natin ang ating pong mga pagkilos, ang ating pong mga conduct, ang ating pong pamumuhay, nakabase ito sa kung ano po yung atin pong pinananampalatayanan, kung ano po yung atin pong confession, kung ano po yung ating ipinapahayag patungkol sa atin pong pananampalataya. At nawa, yung katotohanan ito na patungkol sa atin pong Panginoong Kristo ay dapat maghubog sa atin pong mga pamumuhay, sa ating conduct bilang mga Christians. That if we truly are His, the direction of our lives should be for holiness. Ang atin pong Panginoong Kristo, He lived a righteous life without sin. So, kung tayo ay totoo nga na nasa atin pong Panginoong Kristo, kung totoo na tayo nananampalataya sa Kaniya, dapat ang direksyon ng atin pong mga pamumuhay is for the holiness. Growing in holiness. Hindi po natin sinasabi na hindi na tayo nagkakasala, but hindi na tayo nagpapatuloy dapat sa pagkakasala. Yes, totoo na tayo bumabagsak sa kasalanan, but if we sin, dapat ang atin pong mga direksyon is we have the heart. Mayroon po tayong mga uh, uh, malungkot na puso or yung bagbag na puso to come to Him for repentance and cleansing as a proof na tayo nga ay nasa Kanya. So yan po yung panawagan sa atin bilang mga mananampalataya na kung paano natin ikino-confess ng atin pong Panginoong Diyos ay nabuhay bilang tao at namuhay ng may matuwid na pamumuhay. Nawa ganun din ang direksyon po natin dahil sa ginawa natapos na gawa ng atin pong mga Panginoong Kristo that was applied to us. At para naman sa ating evangelistic application sa mga tao na wala pa sa atin pong Panginoong Kristo, yung unang pagdating po na yung pag manifestation in the flesh ng atin pong Panginoong Kristo, this was the initial appearance ng atin pong Panginoong Kristo. Pag sinabi po nating initial, ito yung una at meron pa pong kasunod na pagpapakita or pagdating ng atin pong Panginoong Kristo. At ito po ay Christ's initial appearance was to come for the purpose to die in the cross for the sins of His people, and He died and rose again and exalted to heaven. But this same Jesus din na ipinahayag ng mga anghel nung dinala ang ating pong Panginoong Kristo sa kalangitan, ipinahayag ng mga anghel na this same Jesus will come again. He will come again for the purpose of judgment. Para sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating pong Panginoong Kristo, kung kayo ay hindi magsisisi at mananampalataya at hindi kayo maniniwala na ang atin pong Panginoong Kristo ang siyang katugunan para sa kaligtasan, kayo po'y mapapahamak. Those who repent of their sins and believe in Him will be saved. Ngunit sa mga hindi, they will be judged with eternal punishment. So, katotohanan po ito that if you continue to hold on your righteousness, ibig sabihin, pag dinidinay mo ang Panginoong Kristo at ang kanyang
natapos nagawa, hindi ka nananampalataya sa Kanya, ibig sabihin lamang yan na ikaw ay humahawak sa iyong sariling katuwiran, sa iyong sariling righteousness. At ayaw mo na madamitan ng Kanyang katuwiran. Nais mong ipresenta sa Diyos, nangangahulugan ito na nais mong ipresenta sa Diyos ang iyong sariling katuwiran para ikaw ay sa iyong paniniwala, ikaw ay may mabindicate sa harapan ng ating Panginoong Diyos dahil sa iyong sariling katuwiran. Pero hindi po yan mangyayari, kaibigan, dahil hindi vindication ang matatanggap mo mula sa Diyos, kundi conviction. Conviction ang iyong matatanggap before God dahil ang iyong katuwiran ay maruming basahan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Hindi katanggap-tanggap ang iyong katuwiran. Hindi ka tatanggapin sa langit dahil sa iyong katuwiran. Isa lamang ang tatanggaping katuwiran at ito yung katuwiran na tinataglay ng ating Panginoong Kristo na kanyang idadamit sa mga taong mananampalataya sa Kanya. Ang magandang balita, kaibigan, is you can avoid the judgment to come if you repent of your sins and trust in the blood and righteousness of our Lord Jesus Christ. So nawa, kaibigan, mga kakilala na wala pa sa ating pong Panginoong Kristo, nawa, manampalataya ka sa Panginoong Kristo, magsisi ka sa iyong kasalanan at manampalataya sa Kanya para sa iyong kaligtasan. Gawin mo ito habang may oras pa. Tayo manalangin. Panginoon o aming Diyos, salamat sa mga oras na ito, maiksing pagpapahayag ng iyong pong salita. Nalalaman po namin na makapangyarihan ka o Diyos pagdating sa kaligtasan. Ginawa ng amin pong Panginoong Kristo ang mahayag sa laman at gawin ang, ang kanyang purpose to atone for the sins of the sinners like us, O God. At sa mga tao na mananampalataya sa Kanya, magsisisi sa kasalanan, tatanggap ng walang hanggang kaluwalhatian sa inyo pong presensya o aming Panginoong Diyos. Dalangin po namin, O God, na mangyari po ito sa lahat ng mga makakapakinig ng inyo pong salita. At sa amin po bilang mga mananampalataya, nawa, O Diyos, ah, naisin namin na mamuhay na katulad ng amin pong Panginoong Kristo bilang evidence po ng amin pong ikino-confess na pananampalataya sa Kanya. Salamat po Diyos. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen.